tayong mag-aaral, muli natin pag-aaralan kung papaano nabubuhay si Manalo. Kung ano po ang lifestyle nila, pati na ang kanyang mga ministro. At bakit ko nasasabing si Manalo at ang kanyang mga ministro hindi po kumikilala sa Diyos? Alam niyo po, pagka matalino kayo, meron po itong blackboard. Kahapon ito po ang naging paksa natin, pero babalikan po natin. Si Manalo, meron po siyang tinatawag na doktrina. Ngayon, ito pong ginawa ni Manalo na doktrina, ipinakikilala niya sa maraming tao. Yung doktrina niya. Dito maraming nadaya sa kanyang doktrina. Pati na ang mga ministro nadaya. Ang isa sa mga doktrina na kanyang ginawa ay yung pang-doktrina 19. Pero bago po natin pupuntahan, pag-aaralan muna natin dito, ito po yung tinatawag ng mga abuloy. Sa Iglesia ni Manalo, ang turo ni Manalo sa isang linggo, 5 beses. 4 sa araw ng linggo, pera, Webes. Ang Webes po, isa. Pero pwede nang gawin Merkules. Ito pong linggo, pwede nang gawing Sabado. Basta ang turo, 4. Pwede nang gawing Biyernes, lalo na kapag kami rally. Kaya ito po ang tinatawag ng mga abuloy. Ang ibang termino po ng mga abuloy, mga limos. Muli kong babasahin po para maintindihan ninyo at maunawaan kung bakit ko nasasabing ang mga abuloy ay mga limos. Babasahin ko po sa inyo, bakit lagi ko pong binabasa ito? Dahil hindi po napapakinggan sa Iglesia ni Manalo. Ang babasahin ko po sa inyo, aklat po ng Roma, ay aklat po ng Mateo, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 4, pakinggan po ninyo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kaya akala po nila ang terminong abuloy at terminong limos ay magkaiba, hindi po. Kasi po hindi lang binabasa sa Iglesia ni Manalo ang 6 hanggang 1, talatang 1 hanggang 4, aklat po ng Mateo. Kapag ka nakarating na po yung mga abuloy, mga limos, ang tawag nila tulong. Ito po ang tulong, ito po ang ikinabubuhay ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Alam niyo po, sa Iglesia ni Manalo, pati mga asawa ng mga ministro bawal magtrabaho. Bakit sila kailangan bigyan ng tulong? Ang tulong mula sa mga abuloy o mga limos ng mga kaani. Dahil wala po silang karapatan magtrabaho. Wala po silang karapatan magtrabaho. Ang ipinakikilala po nila na ang pinakatungkulin o pinakatrabaho po nila mangaral. Pero wala pong magtuturo
Walang magtuturo sa kanila. Ito po yung mga tumatanggap ng tulong. Naka-aeroplano. Nakabahay sa Pordas. Wala pong magtuturo. Pero di po ba ang tungkulin nila magturo, mangaral? Pero walang magtuturo sa kanila na ang tumatanggap po ng tulong, ang tulong ang pinagmulan, mga abuloy, mga limos, naka-aeroplano, wala pong magtuturo. Narito po ang tumatanggap ng tulong. Ang gandang opisina. Kung tawagin po nila sentral. Wala po magtuturo niya. Bakit? Nanglilimos lang. Binibigyan lang ng abuloy kung tawagin tulong. Nakakahiya po kasi yung nanglilimos ka lang, ang ganda ng opisina. Nanglilimos ka lang, naka-aeroplano ka. Nakakahiya po kasi yun. Ngayon, meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Walang magtuturo sa kanila. Meron po akong gustong ipapansin sa inyo. Dito po kasi, gumawa ng turo si Manalo 5 beses. Ito na po yung 5 beses. Ang tanong, kasi po ang nakalagay, mas maganda po basahin natin. Ang babasahin ko po sa inyo ay 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 7. Pakinggan po ninyo kung ano nakalagay rito. 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Tinatanong ko po kayo, nakalagay rito bawat isa. Alam niyo po sa iglesia ni Manalo, pati bata kinukunan ng abuloy. Pati bata kinukunan ng abuloy dahil meron po silang pagsambang kabataan. Ang turo ni Manalo 5 beses, kung susundin ng isang pamilya, halimbawa mag-asawa, 10 na yan. E paano po yung mga anak? Ipapakilala nila sa maraming tao na ipakilala nila sa mga kaanib nila ang doktrina na ito. Ang tanong, yung mismong nagtuturo, halimbawa si Manalo, siya mismo ang gumawa, magagawa ba niya ang 5 beses? Ilang taon ang pagmiministro sa iglesia ni Manalo? 13 years. Pera aspo. Ang tanong, magagawa ba niyang magbigay? Ang nakalagay sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Saan kukuhan si Manalo ng ibibigay? Ang inaasahan lang po nila dahil ikinakatwiran nila, ang pinakatungkulin po nila mangaral. Ang pinakatrabaho po nila mangaral. Kaya umaasa sila sa tinatawag na tulong. Tumatanggap sila ng tulong. Saan nagmula yung tulong? Mga abuloy, mga limos. Meron po kasing nakapakinig o nakapanood sa atin. Dito pa lang sa Doktrina 19, kaya ko nang kalabanin ng mga ministro ni Manalo. Alam niyo po, si Manalo at ang kanyang mga ministro, yung turo nila pan-Doktrina 19, hindi po nila magagawa. Yan ang hindi alam ng mga kaanib. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi nila magawang magbigay. Kahit isa lang dito sa turo nila. Bakit? Ang inaasahan po nila para mabuhay, limos, mga abuloy, kung tawagin nito. Si Manalo ba, magagawa ba niyang magbigay? Hindi. Yung mga ministro, alam ba ng mga ministro niya na hindi sila makakapagbigay ng totoo? Ano pong ginagawa nila? Para hindi po mapansin ng karamihan. Ipinakikita nila sa tao. Ulitin kong babasahin.
ang Mateo Kapitulo 6, talatang 1. Ito po, meron po akong gustong ipapansin dito sa inyo. Muli kong babasahin ang Mateo Kapitulo 6, talatang 1. Pansinin po ninyo. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong gantimpalang buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, eto na, si Manalo, paano po siya makakapagbigay ng mabuti? Gayon, ang inaasahan lang po nila tulong. Bakit sila umaasa sa tulong? Wala silang karapatan magtrabaho. Kaya bibigyan sila ng tulong para mabuhay. Ano ngayon ang gagawin nila para hindi mapansin ng mga tao? Dito marami nagdaya. Isa na ako roon. Nadaya ni Manalo. Bakit? Dati po akong miyembro. Kaya nung pinag-aralan ko, ganito pala ang sistema. Kasi po nag-aral ako. O nakapag-aral ako ng 1.5 year sa EBCO, sa extension ng Tarlac, o distrito ng Tarlac. Nakita ko yung mga pamamaraan. Tinatanong ko po kayo, kung wala kang karapatan magtrabaho at ang inaasahan mo'y tulong, paano ka makakapagbigay? Sige nga, sagutin nyo nga ako. Kaya ang ginagawa po nila, ipapakita nila sa tao na nagbibigay sila. Pero saan galing? Galing po sa tulong. Ang pinagbumulan ng kanilang ibinibigay galing sa tulong. O paano po? Si Manalo, hindi siya makasunod sa 2 Korinto 17. Kung ginagawa man niya yon para lang linglangin ang mga tao. Ang una niyang dinaya rito yung mga ministro. Bakit nadaya? Pinababalik yung abulos, yung tulong. Itinuturo ba ni Manalo sa kanyang mga kaanin? O sa mga ministro niya, o magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy, linglangin ninyo ang mga kaanin para makapangolekta kayo ng mga abuloy. Walang magsasabi niya. Hindi alam ng mga ministro nang dadaya sila. Kaya dito, maraming nagagalit sa atin. Ginagagalitan tayo. Si Manalo po, ilang beses po yan? 5. Alam niyo po, sa iglesia ni Manalo, pati bata kukunan utos po. Marami kasing nagsasabi, o sinasabihan tayo, di po ba utos ng Diyos ang magbigay? Tama. Bakit hindi mo ipagawa kay Manalo sa kanyang mga ministro na magbigay sila ng totoo? Alam niyo, muli kong babasahin si Manalo po kasi kailangan ipakita niya sa mga miyembro na siya nagbibigay ng abuloy. Pati na yung mga ministro. Saan manggagaling? Galing po sila. Ang masakit pa yung binigyan ka ng tulong, halimbawa, ministro. Bakit kailangan mo pang ibalik yung tulong? Kaninong ibabalik? Manalo. Halimbawa, si Manalo. Meron po siyang, nagbibigay siya ng 5 milyon. Pero saan galing? Walang pagkakaiba po yun sa yoyo. Kung marunong po kayo sa yoyo, o alam niyo yung terminong yoyo, kaya bumabalik may tali. Kay Manalo, magbibigay siya. Saan galing? At kanino pupunta? Sa kanya rin. Walang tali. Lolokohin niya ngayon ng mga tagapagturo niya, o yung tinatawag niyang mga kolektor. Ito po yung mga ministro. O ibalik niyo Ipakita nyo sa mga miyembro na nagbibigay kayo para
Para mahikayat sila na magbigay sila ng 5 beses, ha? Si Manalo po, magnanakaw. Magnanakaw. Nabubuhay siya sa tulong. Nabubuhay siya sa limos. Naka-aeroplano. Nakabahay sa Fordas Park. Naka-helicopter. May mag-aras siyang opisina. Nanglilimos lang yan. Kaya po, mga ministro ni Manalo, sino bang matalino sa mga ministro ni Manalo? Maghanap po kayo sa mga ministro ni Manalo kung merong matalino. Kung alam niya na siya nagkukunwari sa pagbibigay ng abul, hindi niya alam. Ginagamit lang siyang kolektor para bigyan siya ng tulong. Saan mababasa sa Biblia na ang pagkukunan ng abuloy tulong? Katulad ng ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Saan mababasa yan? Kaya nung meron pong nagtanong na isang membro ni Manalo, bakit ka po saan umalis o tumiwalag sa iglesia? Hindi ko siya sinagot. Saan ka kukuha ng ibibigay? Sa aking kinikita, yung ministro saan siya kukuha ng ibibigay? Si Manalo at ang kanyang mga ministro saan sila kukuha ng ibibigay? Sasabihin ba niya, galing po sa tulong eh? Wala magsasabi niya. Mandadaya nga sila. Kailangan kasi ipakita nila sa tao na sila'y nagbibigay para makapanghikaya. Pero ang tanong, saan manggagaling? O saan nanggaling? Maraming hindi nakakaalam niya. Kaya nakikiusap po ako sa mga tao. Bago niyo po sabihin sa akin na utos ng Diyos ang magbigay, turuan niyo muna yung mga tagapagturo ninyo kung magagawa nila yung sinasabi niyong utos ng Diyos. Alam niyo po, kaya babasahin ko po sa inyo ang Mateo 23:3 hanggang 4, pakinggan po ninyo. Ito po ang ginagawa talaga ninyo. Ito po yung ginagawa ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Gawain ni Manalo at ang kanyang mga ministro. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Baka ginagawa po namin galing sa tulong Pero walang magsasabi niya, walang magtuturo. Iba po ang pinakatungkulin, pinakatrabaho nila, mangaral. Ituturo ba nila? Nagkukunwari kami sa pagbibigay ng abuloy. Umaasa kami sa tinatawag na tulong. Naka-aeroplano, nakabahay sa Fordas Park. Walang magsasabi niya. Walang magsasabi niya. Walang magtuturo. Ituturo ba ni Manalo sa kanyang mga membro? Ginawa namin kayong tanga, mangmang. Kami nagkukunwari lang sa pagbibigay ng abuloy. Eto, naka-aeroplano ako. Wala magsasabi niya. Pero ginagawa po nila. Ito po ang hindi nagagawa. Ibig sabihin, nakakalimutan ni Manalo na siya ay tumatanggap lang ng limos o mga abuloy kung tawagin ay tulong. Nagbabanta pa sa gobyerno. Napapatawa ako Nagbabanta pa sa gobyerno. Itong umaasa sa bigay na donasyon o limos kung tawagin nila tulong. Kaya napapatawa ako dyan. Muli kong babasahin ng 23:3 hanggang 4, pakinggan po ninyo kung bakit nagkukuti sa babae si Manalo at ang kanyang mga ministro. Tuloy natin. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at itinakasan sa mga tao. Ngunit ni daliri, ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yun. Kaya nagkukutis babae. Hindi
Alam niyo po, kung tutuusin, tumatanggap ka na ng tulong. Meron ka na ng opisina, helicopter, aeroplano, bahay sa Fordes, kung ano-ano. Lalabas ka ba para magtulong, para maghanap ng tutulong? Yung ministro, kahit saan sa makarating, meron ng kotse, meron ng bahay, meron ng pagkain. Hindi na nila hahanapin dahil nabubuhay sila sa tulong. Maghahanap ba sila ng tutulong? Hindi. Inihahanap sila ng tutulong. Kaya ganyan po silang nagkukutis babae. Di ang tinakatungkulin po nila mga ano eh. Hindi. Ang pinakatrabaho po nila mga ano eh. Ganyan silang umaasa sa tulong. Ang tanong, magagawa mo ba? Kasi po kung minsan, sinasabihan tayo. Eh, iisa lang naman eh. Anong iisa? 5 ang turo ni Manalo sa isang linggo. Iisa lang ba yan? Kahit isa lang dito, hindi magagawa ni Manalo. Alam mo po, babasahin natin. Mas maganda po, babasahin ko. Ang Santiago 2:10. Magandang balita, Biblia, pasinin po ninyo. Kung anong nakasulat sa Santiago, Kapitulo 2, talatang 10. Sabihin nila, isang utos lang eh. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, ay lumabag sa lahat. Alam po, ipagawa, bago po kayo maniwala na utos ng Diyos ang magbigay. Teka muna kapatid eh, bilang ministro, bilang tagapagturo. Totoo ba yan? Gawin mo nga. Oh. Gawin mo nga. Eh wala kasing magtanong ng ganyan kay Manalo at sa kanyang mga ministro. 5, pati bata, kukunin. Dito ko naalala eh. Alam niyo po, sa tunay na mafia, tunay na yakuza, ang kinukunan po yung mga mayayaman lang eh. Eto, pati mahihirap eh. Pati yung mga naghihirap eh. Ang kagandahan po rito eh, ewan ko lang kung maganda para sa inyo, pati bata, wala pang trabaho, kukunan mo ng abulong. Hindi utos ng Diyos eh. Ipagawa mo sa Kanya. Talima. Ang tumutupad sa buong kautusan, ngunit lumabag sa isa, lumalabag sa lahat. Mas maganda po babasahin natin kung ano nagagawa nung paglabag sa kautusan. Ang babasahin ko po sa inyo, Santiago 10 sa dating salin, pakinggan po ninyo. Santiago, Kapitulo 2, talatang 10. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Dito po kasi kung minsan sinasabi nila, natitisod ka eh. Si Manalo po kahit anong gawin, si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi naman sila natitisod eh. Dahil hindi nga nila magawa eh. Ang natitisod po kasi yung meron kang pera, ayaw mo lang gawin. Ito, ang pinagmumulan kung magbigay man sila, galing sa puso. Kaya kailangan pag-aralan po ninyo kung paano nabubuhay yung mga tagapagturo ninyo. Kung anong lifestyle nila. Alam niyo po, ang pinakalayo nilang ni Manalo, ganito po. Babasahin ko po sa inyo, ito po ang dahilan kung bakit ko nasasabing si Manalo magnanakaw. Wala siyang karapatan magtrabaho ang yaman. Kung bakit si Manalo, wala siyang karapatan, umaasa lang sa limos. Umaasa lang sa mga abuloy kung tawagin ni tulong. Bakit siya mayaman? Kung bakit ko nasasabing magnanakaw si Manalo? Babasahin ko po sa inyo, 2 Pedro, Kapitulo 2, talatang 3, pansinin po ninyo. Sa kanilang kasakiman, lilinglamin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog.
Ang layunin ni Manalo, kukunin ang inyong kayamanan. Dahil sakim sila. Eh, ayaw nilang magtrabaho. Di ang pinakatungkulin po nila mangaral. Ang pinakatrabaho po nila mangaral. Eh, sino magtuturo na umaasa lang sa limos? O mga abuloy? Ang tawag nila tulog, naka-aeroplano. Wala. Nakabahay sa Pordaspra. Nakalukot. Alam niyo po kung minsan hindi naintindihan ng karamihan. Kung bakit ko nasasabi, mawala man ng korupsyon sa panig ng gobyerno, hindi uulad ang isang bansa. Bakit? Ang mga tao dinadala sa reliyon ng kanilang kinikita. Si Manalo, bawat probinsya, bawat lugar, naglagay siya ng mga kolektor, kung tawagin mga milyon. Anong gagawin nila? Kukolektahan na ng tao sa pamagitan ng mga pambuloy. Kumbaga, kukunan nila ng yaman ng mga tao sa pamagitan ng pagtuturo. Magkukunwari sila na waring ministro ng katwiran. Ang layunin kunin ng kayamanan ng mga tao. Papunta o patungo sa tinatawag nilang sentral. Kaya si Manalo, naka-aeroplano. Si Manalo, nakabahay sa Pordaspra. Si Manalo, may helicopter. Si Manalo, mayroong mag-aaral opisina. Eh, nanlilimos lang eh! Napapatawa kasi ako dun sa, hindi dahil napahiya sila, talagang si Marcoleta na ipakulong. Kaya lang si Marcoleta ngayon gumagawa ng mga pamamaraan para nasa ospital siya kung ano-anong ginagawang mga pamamaraan. Napahiya si Manalo kasi si Manalo po kasi kailangan niya ang proteksyon sa gobyerno dahil si Manalo magnanakaw. Napilitan siyang maglagay ng kanyang miyembro. Ito pong tinatawag na senador na si Marcoleta. Nakasuhan po ng plunder. Kaya malaking kahihiyan po kay Manalo. Kasi ayaw pong tanggapin ni Manalo na si Manalo naglalagay ng mga politiko na korap. Eh ngayon, bilang patunay, ang kanyang miyembro, hindi kasi niya naturuan ng transparency for better democracy and accountability. Nakasuhan po ng plunder. Bakit? Nagsinungaling siya. Hindi siya nagdeklara ng tamang sose. Anong ginamit ni Marcoleta para mahayag ang kanyang pagsisinungaling? O yung hindi niya Net 25. Sino may-ari? Si Manalo. Sino magdadown ngayon kay Marcoleta? Si Manalo. Hindi nakikita ng karamihan yun. Pero si Manalo kaya siya naglagay ng senador para proteksyonan siya. Yan nangyayari. Ang pinuproteksyonan niya ay si Marcoleta. We are one. We are one. The big one. Ang salitang termin o terminong ginagamit ninyo ay we are one. Hindi kasama yung promotor. Hindi kayo magtatagumpay. Alam niyo po, kumisan, napakarami po nila eh. Meron akong babasahin sa inyo. Ito po hindi binabasa sa iglesia ng Manalo. Ang babasahin ko sa inyo, Hosea. Ang akala nila marami sila eh. Babasahin ko sa inyo, Hosea. Ayaw ko sanang basahin muna ito, pero kailangan natin basahin. Dahil kasi pinagmamalaki nila, marami sila. Alam niyo po, kung tutusin dapat, ito, mas maganda babasahin ko muna. Ang ating bayan ay mawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, ito nga, sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinatakwil din kita bilang aking pari, at yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, ating din lilimutin ang iyong mga anak. Habang lalo silang dumarami, lalo silang nagkakasala laban sa akin, aking papalitan ng kahiyan ng kanilang kalwalhatian. Bakit napapahiya sila? Paano kasi?
umaasa ka lang sa limos o nanglilimos ka lang, binabantaan mo ang gobyerno. Bakit nagagawa ni Manalo na bantaan ng gobyerno? Nakakalimutan niya na siya nanglilimos lang. Alam niyo po, kung matino po ang gobyerno, kawawa si Manalo. Kawawa si Manalo. Kung matino ang gobyerno. O, mag-declare ka lang ng source of income. Isang pamamaraan lang po. Huwag mo nang lagyan ng tax sa mga business activities ni Manalo. Si Manalo, kung matalino po yung gobyerno, isang kahilingan lang sa gobyerno. Mag-declare ka ng source of income. Bilang naglilibos, bilang umaasa sa mga abuloy, kung tawagin ay tulong, paano kayo mayaman? Dito kailangan natin ng gobyerno. Dito po kailangan ng gobyerno. Sana matauhan ng mga nasa gobyerno. Manalo, para hindi ka magyabang, mag-declare ka ng source of income. Kung paano kayo nabubuhay. Ito, binasa ko. Baka sabihin nila, mas maganda po, basahin na natin. Babasahin ko po sa inyo ang Biblia, Isaiah 24:15-16. Kung bakit si Manalo po kasi bilang magnanakaw, ganito po kasi nangyayari. Ang unang-unang ginawa ni Manalo, ang tinutukoy ko pong Manalo ay si Perangi Manalo, yung tatay ni Eduardo Manalo. Kinontrol niya ang kanyang mga ministro. Yung mga ministro niya, kailangan ng patutunayan lang nila na source of income ng iglesia o ng kanilang sekta, voluntary contribution. Mananatili ang Pandoktrina 19, ang source of income lang nila voluntary contribution. Ito po. Kailangan patutunayan ng ministro na ang source of income nila ay voluntary contribution. Kinontrol niya noong 1986. Kinontrol niya. Kumbaga, ang mga ministro ni Manalo nilagyan niya ng takip. Parang kalesa. Kung saan tatakbo. Kaya ang palalabasin ni Manalo sa magitan ng kanyang mga ministro na ang source of income lang nila voluntary contribution. Yun lang ang palalabasin nila. Hanggang ngayon, naniniwala ba kayo na si Manalo ang source of income lang niya voluntary contribution? Ako po, wag na ako, kaya nga sabi ko nga kanina, wala akong pinipili sa mga ministro ni Manalo. Dito na lang sa 5 beses na abuloy. Paano niyo magagawa? Alam niyo po, mas maganda po, dagdag kaalaman para magkaroon po kayo ng kaunawaan. Sa iglesia ni Manalo, para magkaroon po kayo ng kung nakikita po ninyo, ito ang nasa blackboard. Si Manalo nagbuo siya ng tinatawag na church administration. Ang church administration, gumagawa po sila ng administrative rules. Si Manalo kasi, bago tayo makarating dito, si Manalo, ito po yung para mabuhay sila. Sino pong nagbibigay ng totoong abuloy? Yung mga miyembro. Mga miyembro. Si Manalo at ang kanyang mga ministro, hindi po nila magawa ang magbigay. Kahit singkundulit. Kahit isa lang dito, hindi nila magagawa.
Ayaw nilang lilamin ng mga kaanib. Alam niyo po, si Manalo hindi siya pwedeng magturo ng libre para maging ministro. Ang ginawa niya, nagbuo siya ng BEM, Bachelor Evangelical Ministry. Mag-aaral ka, magbabayad ka. Ibig sabihin, ang source of income ni Manalo, hindi lamang po voluntary contribution. Kailangan niyang kumita ng bayad eh. Nagbuo o gumawa siya ng BEM. Pero kung papansinin po natin, ang 1 Kapitulo G, talatang 12-13, magandang itinuro ni Kristo na ang upahan hindi tunay na tagapagturo. Pero kailangan nilang kumita. Bakit? Hindi sapat ang voluntary contribution. Pero si Manalo ba, ituturo ba niya sa pamagitan ng ang pagbiministro sa amin, gagamitin niya ang Net 25. Halimbawa, sina Michael Sandoval, gagamitin ba nila ang pagbiministro sa aming sekta, sa aming reliyon, may bayad, may tuition fee? Meron, magsasabi niya. Eh bakit? Ang pinalalawas lang, voluntary contribution. Si Manalo ba, gumawa siya ng pasugo. Sasabihin ba niya na ibinibenta sa mga kanib? Sasabihin ba po, buti si Marcoleta nagamit niya ang Net 25 para mahuli siya sa sariling bibig. Kaya siya nahuli sa pamagitan ng Net 25. Si Manalo ba, sasabihin ba niya na eto po ang Net 25, pinatatakbo namin sa pamagitan ng mga sponsor. Pero ba magsasabing gano'n? Meron siyang sariling pondo, pero ang pagkukulang sa pamagitan ng mga sponsor, kumikita ito. Anong kinikita? Abuloy ba? Ano magsasabi niya? Bakit? Si Manalo, susunod ka sa doktrina. Kaya po, pagka si Manalo, halimbawa yung mga ministro ni Manalo, bakit hindi nila maiturong may bayad ng pasugo? Dudukutin sila ng mga pulis. Alam niyo po, nagkaroon sila ng rally, na surprise rally. Rally muna, permit later. Bakit nagawa? Dito natuklasan na karamihan ng mga nasa high-ranking position ng mga pulis, mga miyembro ni Manalo. Hindi naman po sa mga pulis, sa bawat ahensya ng gobyerno. Ang mga ministro ni Manalo, kaya binabantayan ng mga ministro ni Manalo. Ang turo ba ninyo, ang source of income ba ng inyong reliyon ay voluntary contribution lamang? Alam niyo po si Manalo, kaya si Manalo bago namatay, si Karanji Manalo, gumawa ng 10 utos. Gumawa siya ng 10 utos para hindi siya kalabanin. Pero sa kabila na siya mismo ang gumawa ng doktrina. Ang doktrina niya, nilabag niya. Bunga po ng pagkakabuo ng chapter administration, ginawang administrative rules. Kaya nagagawa po nilang magturong may bayan. Nagagawa po nilang magbenta ng pasugo sa mga miyembro ng. Sa kabila po na 2 Korinto 2:17, itinuro ni Apostol Pablo na hindi sila katulad ng karamihan na nagdinegosyo ng pasugo sa murang halaga. Kaya ang iglesia ni Manalo po, patutunayan ng mga ministro nila na ang source of income lang ng kanilang set of religion, voluntary contribution. Sa pamagitan ng pandoktrina na ito. Naniniwala ba kayo na ang source of income ng iglesia ni Manalo voluntary? Ako, hindi ka naman ako, haharapin ko mga ministro ni Manalo. Haharapin ko yung mga ministro ni Manalo. Pandoktrina na hindi. Kaya mo bang gawin? Hindi ka na kailangan pang elaborate kung anong source of income ni Manalo. Kaya mo bang gawin? Si Manalo po kasi, kaya ako itinuturo. Si Manalo, hindi siya pwedeng magturo sa mga nagbibigay ng abuloy sa kanya. Yung mga nanglilimo sa kanya,
kung tawagin nila tulong. O yun, hindi nila pwedeng turuan ng libre. Bakit? Kailangan magbayad. Alam niyo po, kung minsan, mas maganda babasahin natin. Bakit hindi nila itinuturo na may bayad silang kinikita? Kasi hindi pwedeng, ang salitang abuloy at salitang bayad, hindi po magkatulad. Magkasalungat. Kaya kailangan patutunayan po ng Iglesia ni Manalo sa pamamagitan ng ministro. Ministro po, sa tingin niyo po ba yung mga ministro, hindi nila alam na may bayad ng ganun? Doon nga nag-aaral eh. Alam ba nila na ang pastor may bayad siyang alam? Pero hindi po nila ituturo sa labas ng kanilang sekta. Kailangan ng patutunayan lang nilang source of income, voluntary contribution. Ang Iglesia ni Manalo po, batay na rin sa pagtuturo, bakit walang kinikitang bayad si Manalo sa pamamagitan ng mga ministro? Kasi magkasalungat. Babasahin ko sa inyo. Narito ang isang pasugo ng Iglesia ni Manalo. Ends any charge with conflicting beliefs bears the indelible mark of a fake or false charge, one that is not of God. Kailangan po palilitawin ng Iglesia ni Manalo na ang source of income nila hanggang ngayon, voluntary contribution. Nag-aaral po siya, nagbayad eh. Hindi niya ituturo. Nagbebenta siya ng pasugo, hindi rin niya ituturo. Bakit? Mali nga eh. Kung ituturo mong may bayad ang pag-aaral sa pagkaministro, dudukutin ka ng mga pulis. Huwag lalaban sa pamamahala. Alam niyo po yung terminong huwag lalaban sa pamamahala. Labag po ito sa Galacia, Kapitulo 1, talatang 8 hanggang 9. Ito po, kasingin po ninyo, babasahin ko sa inyo. Galacia 1:8 hanggang 9. Datapot kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin ipinangangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Nananatili ba ang source of income ni Manalo Voluntary? Wala ba siyang Bachelor Evangelical Ministry na ang kinikita'y bayan? Wala ba siyang pasugong ibinebenta sa mga kaanib? Nananatili ba ang turo niya? Wala pong pagbabago. Bakit po sa Biblia? Kung anong mas maganda basahin ko, baka magkamali ako eh. 1:9. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino may mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba kaya sa inyong tinanggap na, ay matakwil. Sa doktrina, hindi po nagbabago. Pero sa aktual, yung mismo mag-aaral dito, kakabisaduhin niya ito eh. Pero babayad siya. Kung tawagin po nila Ben, yung mag-aaral po rito, pag-aaralan nila yun. Kaya nga po bago ko yun. Kaya sinasabi ko, at meron kasi akong tinanong na ministro ni Manalo. Bago ako tumiwalag, ito po, tinanong ko si Paterno C. Si Paterno C, tinanong ko siya December 25, 1994. Bago ako tumiwalag. Turuan mo ako ng Pandoktrina 19. As voluntary contribution, ang dapat ko bang ibigay sa iyo bayan? Gusto kong itanong to sa mga ministro ni Manalo. Dahil dito maraming nataya. Kung tuturuan mo ako ng Pandoktrina 19 as voluntary contribution, dapat ko bang ibigay sa iyo bayan? Alam niyo po, meron akong nakalimutang basahin kung bakit nangyayari. Isaias 24:16 kanina, muli kong babasahin. Dahil ito po hindi napapakinggan sa Iglesia ni Manalo. Isaias 24:16.
Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit kaluwalhatian sa matuwid. Ngunit aking sinabi, namamatay ako, namamayat ako sa abako, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigaw ang may kataksilan. Oo, ang mga taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Sino po ang katuparan nito? Ang Iglesia ni Manalo ang sasagot sa atin para maunawaan po ninyo kung sinong katuparan ng Isaias 24:15-16. Kung sino po yung mga manggagawang taksil. Iglesia ni Manalo ang sasagot. Ang sumulat po nito ay si Benvenuto C. Santiago. Siya ngayon ang General Evangelist ng Iglesia ni Manalo. Siya po ang sumulat nito. Bilang mga lingkod ng Diyos sa mga huling araw na ito, batid natin na pangunahing tungkulin natin na siya'y paglingkuran at sambahin. Sa katunayan, nakasaad sa hulang nagpapatutuo sa ating kahalalan na itong layon ng Diyos sa pagtawag niya sa atin, sinabi ni Propeta Isaias. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatibagay ang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit, kaluwalhatian sa matuwid. Isaias 24:15-16. Hindi po nila sinulat ng buo. Pero sila po ang nagpapatutuo na silang katuparan ng Isaias 24:15. Naging manggagawang taksil. Hindi sila naging tapat sa tipan. Ang isip po natin, si Manalo ba magagawa ba niyang magbigay ng abulo? Yung mga ministro magagawa nilang magbigay ng abulo? Hindi. Eh lalo na yung mga asawa nila. Bakit? Pinagbabawal magtrabaho. Kaya ano po ang ikinabubuhay ni Manalo at ang kanyang mga ministro? Para mabuhay po sila. Para mabuhay si Manalo at ang kanyang mga ministro pati mga asawa, tulong. Nakakalimutan ni Manalo. Ipaalala po ninyo na si Manalo nalilimus lang. Pati ng kanyang mga ministro. Nagbabanta sila sa gobyerno. Ang lakas ng loob ni Manalo na magbanta sa gobyerno. Hindi kami titigil! Ito ang pahayag ni Manalo sa magitan ni Sabala. Alam niyo po, bago kayo magturo sa iba, ilantad niyo muna kung paano kayo nabubuhay. Kung paano niyo pagnakawan ng ang mga kaano. Para mabuhay kayo. Ilantad niyo lang. Kung paano niyo pagkakakitaan ng bayad gamit ang voluntary contribution. Mag-declare ka nga ng source of income. Alam niyo po, kasi ang Iglesia ni Manalo hindi binabasa ang mga talatang ito. Ang binabasa po ng Iglesia ni Manalo, yung sais, ganito po kasi ang pamamaraan ng Iglesia ni Manalo. Kaya marami po nanonood sa atin, pinapanood po tayo, na pagka binabasa natin itong ikalawang Tesalonica, ang pumapasok agad sa isipan nila, sa isip nila, yung mga tamad na tao. Alam niyo po ang Iglesia ni Manalo. Yan po. Para maunawaan po ninyo. Sa Iglesia ni Manalo, bawal tulungan ang mga tamad na tao. Ito po. Babasahin ko sa inyo. Ha? Binabasahan nila ng tao ng ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6. Tatalon siya ng 11-12. Para hindi dapat tulungan ng mga tamad. Eh, sinong tinutulungan ng Iglesia ni Manalo? Yung mga walang karapatan magtrabaho. Sila po ang tinatawag nilang umaasa sa tulong. Mga abuloy, mga limos, kung tawagin nito tulong. Basahin ko po sa inyo. Bago ko ba? Ganito po ang aking matutunghayan sa kanilang babasahin para maunawaan po ninyo. Parenthesis, ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Sa Iglesia ni Manalo, ipinagbabawal ng Diyos na tulungan ang taong tamad. Anong gagamitin nilang talata? Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 3, talatang 6, 11-12. Ito. Aming iniutos
nga sa inyo, mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y magsihiwalay sa bawat kapatid, na lumalakad na walang kaayusan at hindi ayon sa aral na tinanggap nila sa amin. Sapagkat aming nababalitaan ng ilan sa inyo ay nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa kundi mga mapakyalam sa mga bagay ng iba. Sa mga gayon nga ay aming iniutos at ipinamamanhid sa Panginoong Jesucristo na sila'y magsigawang may katahimikan at magsikahin ng kanilang sariling tinapay. Ayun. Hindi nila tutulungan yung taon naman dahil ipinagbabawal. Gagamitan kanila ng mga talata. 6, 11, 12. Anong yung nawawala? 7, 8, 9 hanggang 10. Kasi ang tutulungan ng Iglesia ni Manalo ay yung mga ministro. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Bakit nagagawa nilang umasa sa tulong? At ang bibigyan ng mga kaanib, yung mga walang karapatan magtrabaho. Sino? Si Manalo at ang kanyang mga ministro. Bakit? Hindi binabasa ang 7, 8, 9 hanggang 10%. Ganito po ang ating matutunghayan. Ikalawang Tesalonica, magandang balita. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino mang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ng sino mang ayaw gumawa. Hindi binabasa ng Iglesia ni Manalo. Bakit? Ang pinakakain nila, hindi po yung mga tamad, kundi mga walang karapatan magtrabaho. Hindi kaya po binibigyan namin silang tulong, ang tungkulin po nilang mangaral. Ituturo ba nila ang mga talatang ito? Hindi. Itinatago hanggang ngayon. Hindi ang tungkulin po nilang mangaral, itinatago nga. Ang tunay na ministro hindi po umaasa sa tulong. Nagtatrabaho siya. Kung babasahin sa Gawa, Kapitulo 18, talatang 3, kahit saan makarating. Si Manalo, nagtatago po sa opisina. Yun po ang pinakatrabaho ni Manalo, magtago. Meron po sa mga tagapagsalita. Katulad din ng Arnel Tumana, piling bossing po. Bakit? Dahil po doon sa pagkakabuo ng church administration. Paano hindi maghihirap ang mga tao? Ang pinayayaman nila yung mga walang karapatan magtrabaho kung tawagin po nila mga tagapagturo ng sekta katulad ni Manalo at ang mga ministro. Mawala man po ang korupsyon sa panig ng gobyerno. Ang problema po, ang dahilan pa, si Manalo kung bakit kurap ang mga politiko. Bakit? Siya naglalagay. Ginagamit niya yung tinatawag nilang black voting sa karamihan, yung pagdidikta. Ngayon nagbabanta sa gobyerno. Alam mo, kung naiintindihan mo yung sarili mo, umaasa ka lang sa limos kung tawagin niya tulong. Huwag ka nang magyabang. Lalo na sinasabala, sina Arnel Tumana. Kaya kilala rin yung mga nagbabanta sa gobyerno. Alam niyo po kung matalino po ang nasa gobyerno. Kasi ako, kaya wala po akong sa mga nasa office. Kasi po yung dahil nga po doon sa pagdidikta ni Manalo. Kahit ganyan po si Manalo, hindi nila kakalabanin. Hindi nila kakalabanin. Dahil may mga personal interest yan. Kailangan nila mga tao. Mga politiko, negosyante yan. Kaya ako, tamad akong makialam sa tinatawag na politika. Pero nakakapagsalita lang ako. Dahil ang tinitingnan ko rito si Manalo. Kung meron pong matalino sa mga nasa gobyerno, Manalo, mag-declare ka ng sosoping ka. Para makita ng tao kung paano ka nabubuhay. Para makita nila kung paano ka manlimos. Sa iyong ginagawang panglilimos na aeroplano ka, nakabahay ka sa Forbes Park, may magara kang opisina.
kang hinihasik, umaani ka ng marami. Alam niyo po, sabihan mo man si Manalo, o Manalo, magtago ka, hindi, pumunta ka na sa tabernacle, pumunta ka na sa templo. Araw-araw, oras-oras, pumunta ka ron. Hindi tatanggap ng biyaya ng Diyos. Bakit? Hindi naman naniniwala sa Diyos. Eh yung ministro, hindi lumalabas ng kapilya. Manalangin ka ng manalangin dyan. Eh bakit? Eh naghahanap ng koleksyon. Pagkatapos tuturuan nila yung mga kaani. Hang magkasip ng kaunti nga ani. Eh wala ka namang hinihahani. Wala ka namang hinihahasi. Kumahani ka ng marami. Hindi ka naman naniniwala sa Diyos. Meron ka bang hinihahasi? Ang walang hinihahasik, kahit konti, walang hinihahasik si Manalo, nakaruplano, nakabahay sa Forbes Park. Di na pag-aaralan. Maraming po salamat sa inyong lahat. Okay.